At mga ilang sandaling katahimikan sa laot ay naglakas loob si Leandro na kausapin siya. Pinapalapit niya ito sa kanya. Why do you have to do this? I want to prove them that mermaids still exist. For what? For views? Followers? You know that's impossible thing. Sabay silang napangisi. And this time, pareho na silang kalmado. Hindi na sila nakikisabay sa ingay at lakas ng hampas ng alon. Hindi na rin nakaramdam ng takot sa alon si Lana. Siguro nga dahil nalilibang na ito sa pakikipag-usap sa binata. O di kaya pinipigilan lang niyang matakot alang-alang sa mga sirena. For someone like you na business-minded at maraming pera, vlogging is nonsense. No, I didn't say that. What I mean is, you can create a lot of content other than this. You know what? Hindi naman talaga yung issue natin ang unang dahilan kaya ako napasugod sa inyo eh. It is because of your vlog that tells how beautiful your island is. Magaling kang vlogger. Kaya ka nga sumikat, di ba? And we need someone like you na masipag mag-promote ng mga tourist attraction ng isang lugar. Ay sus, binobola mo ba ako? Tumatawang saad ni Lana, pero deep inside ay kinikilig siya sa mga salitang binitawan ni Leandro. No, I mean it. At kung akala ni Leandro ay makukumbinsin niya si Lana sa kanyang mga sinasabi, ay nagkakamali siya. But still, I need to find them. At least one. Okay? At bumalik sa kanyang dating inuupuan. Sa inis ay napatingin na lamang sa kawalan ng binata. Aniya sa sarili, ibang klaseng babae itong kasama niya. Ngunit isang masangsang na amoy ng isda ang kanilang nalanghap. Halos masusukan na si Leandro sa sobrang baho at kasabay nito ang paglipad ng napakaraming ibon. Hindi nila malaman kung anong klaseng ibon ang mga iyon. Sinabayan pa na napakaraming isda na tila nagsasayawan sa ibabaw ng dagat at may mga tumatalon pa nga sa kanilang bangka. Oh my God! What's going on? Lana, come on! Lumapit ka nga rito! Nag-aalalang wika niya. Ngunit si Lana ay nananatiling kalmado sa magulong paligid. Nag-i-enjoy pa nga siyang pagmasda ng mga isda. Nilingon siya ni Lana at sinabing, Are you afraid? Please don't. Nakakatuwa nga eh. Oo na, pero takpan mo yung ilong mo. Baka mahilo ka at mahulog ka pa dyan. Lumapit nga kasi dito. At sa lakas ng alon ay namatayan sila ng makina. Shit, really? At this moment? Galit na sigaw ni Leandro at napahampas na lamang ito. Bakit? Bakit ay tumigil? Ewan ko, bigla na lang namatay ang makina. I'll try to fix it. Kumapit ka dyan. Ngunit bigla na lang napasigaw si Lana nang matanaw nito ang buntot ng sirena na di kalayuan mula sa kanila. Leandro! Leandro! Leandro, nakita ko na! Nakita ko na! Make it faster, please! What? Where? Hindi na niya ito nakita dahil bigla din itong nawala. Dali-daling kinuha ni Lana ang kanyang kamera. Sayang lang at hindi niya iyon napaghandaan. Abala kasi siya sa panonood sa mga istang sumerko tumbling sa paligid. Napapraning na si Leandro sa pag-aayos ng makina. Gusto niyang mabidyuhan kaagad ni Lana ang sirena kung meron man upang makaalis na sila sa mabahong laot na ito. Lana, wala naman eh. Baka isda lang yung nakikita mo. Hindi ako maaaring magkamali. Buntot iyon ng sirena. Colorful, Leandro, colorful. Fine, i-on mo na yung camera mo para anytime mahagip mo. Shit, ang baho talaga dito. At dahil nga hindi pa rin umaandar ang kanilang bangka, kahit anong gawin ng binata ay naisipan ng dalaga na gawing sagwa ng kanyang mga kamay. Ngunit tila hindi ito komportable sa kanyang kalagayan, kaya ginamit niya ang kanyang mga paa. Sa katunayan, meron naman silang sagwan katabi ni Leandro, pero dahil sa tensyon na nangyayari ay hindi na nila naisip iyon. Ngunit isang kagimbal-gimbal na hindi may paliwanag na pangyayari ang nasaksihan ni Lana sa kanyang sarili. Unti-unti nagkaroon ng kaliskis ang kanyang mga paa. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang nakita. Natakot siya at pinagpapawisan. Hindi rin siya halos makapagsalita. Napaluha siya at nanginginig. Nangangamoy isda na rin siya. Hindi niya mawari kung ano itong nangyayari sa kanya. Kaya agad niyang tinanggal ang kanyang mga paa sa tubig at sinabihan si Leandro na uuwi na sila. Inilihim niya ito sa binata. Sa unahan pa din siya umupo at hindi lumapit kay Leandro. Kahit pa pinapalapit na siya nito, ayaw niyang makita nito ang pagbabago ng anyo ng kanyang mga paa at binti. Mabuti na lang at mahaba-haba ang kanyang suot na damit, kaya natakpan ito ng kaunti. Hey, Lana! Are you okay? Sigurado ka bang hindi na natin hanapin yung sirena? Gumagana na itong makina natin, oh. Baka nandyan lang yun sa paligid. I said, let's go! Nag-aalalang naghintay sa kanila sina Esther sa dalampasigan. Magdadalawang oras na kasi magmula nang lumaot yung dalawa. Hindi sila mapakali sa loob ng bahay, kaya lumabas na lamang ang mga ito. Asan na ba kasi pumunta yung mga yon? Ani Esther na sumasakit ng dibdib sa labis na pag-aalala. Di kaya nalunod sila? Naku, wag naman sana, Lord. Saan ni Jeric? Oy, tumigil ka nga, Jeric. Dagdag pa ni Esther. Pasensya na po, Aling Esther. Kanina pa po kasi sila eh. At hanggang ngayon hindi pa po umuwi. O at if tumawag na po kaya tayo ng rescue team.
Ngunit hindi nagtagal. Oh, ayun na pala sila. Wika ni Aming na hindi naman masyadong nag-aalala kay Lana. Salamat sa Diyos. At nagulat silang lahat nang biglang tumalon si Lana at tumakbo papunta sa kanilang bahay. Iho, ano nangyayari doon? Tanong ni Esther. Hindi ko po alam. Kanina pa po siya tahimik. Aming, tara, puntahan nga natin. Diyos ko, yung batang yan. Pare, uwi na tayo. Mamaya konti, kakausapin ko pa si Lana. Balik na lang tayo dito. Ito cellphone mo oh. Kanina pa tumatawag yung manager mo. Nagka-problema raw sa isa mong branch. Ay nako, okay. Magpapaalam lang ako sa magulang niya. At matapos magpaalam ni Leandro ay dumiretso na sila pa uwi. Hindi na niya sinilip ang dalaga dahil nasa loob na ito ng kwarto. Nangangamoy lansa ng isda ang kanilang bahay at nagtuturuan pa ang mag-asawa kung sinong unang kakausap kay Lana. Nangyari na ang dapat mangyari. Humihikbing wika ni Aming at siya ang unang pumasok sa loob upang kamustahin ang anak. Lana, anak? Ayos ka lang ba? Ipinakita nito kay Aming ang kaliskis ng kanyang mga binte at matapang na tingin ang ibinalik niya sa ama. Kung hindi ito nangyari, kailan ninyo sasabihin sa akin? Ano ito, Tay? Surprise? Sabihin niyo sa akin na prank lang to, na hindi ito totoo. Ang unfair niyo naman po. Grabe, all this time, niloloko niyo lang pala ako. Kaya pala ayaw ninyo akong maligo sa dagat. Kasi may tinatago kayo sa akin. Nak, huminahon ka. Inaan mo ang boses mo, baka marinig tayo ng mga kapitbahay natin. Nak, magpapaliwanag ako sa'yo. Oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Habang nasa kalagitnaan ng laot si Aming ay naabutan siya ng isang malakas na hangin at hinampas ng mga malalaking alon ang kanyang sinasakyang bangka na siyang dahilan ng kanyang pagkalunod. Ngunit iniligtas siya na isang sirena. Noong una ay hindi rin siya naniniwalang totoo ang mga sirena. Ngunit nang makita niya ito ng harap-harapan ay nagbago ang lahat. Sirena? Totoo pala na may sirena sa dagat? Huwag kang matakot sa akin, tao. Hindi ako masama. Wika ng sirena nakakapit sa kanyang bangka. Opo. Ramdam ko pong mabuti kayong sirena dahil niligtas niyo po ako. Salamat po. Ani Aming na giniginaw sa sobrang lamig ng hangin. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ngumingiting wika niya. Ako po si Aming. At ngayong alam ko na ang iyong pangalan at nailigtas kita mula sa kapahamakan. Maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Ano pong klaseng pabor iyon? Dito ka lang at babalik ako. Siya ang reyna ng mga sirena at tagapagligtas ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ang pinakamagandang sirena sa balat ng dagat, maawaing kaibigan ngunit mapangahas na kalaban at meron din siyang kapangyarihang taglay. Mahal na reyna, mabuti at bumalik kayo kaagad. Saad ni Nori ang kanyang kanang kamay. Nasaan ang aking anak? Mahal na reyna, ang prinsesa ay nasa ligtas na lugar. May nahanap na ba kayong tao na magtatago sa kanya, mahal na reyna? Tumango lang ang reyna at sinabing, ihanda mo ang mga kawal. Ihahatid na ang prinsesa sa mundo ng mga tao. Nori, bantayan mo ang kuweba. Walang sinuman ang dapat na makakaalam na buhay ang aking anak at hindi nila dapat malaman ang aming lakad. Masusunod, mahal na reyna. Mahigit 20 sirenang kawal ang kasama ng mag-ina patungo sa kinaroroonan ng tao. Mas lalong nalula si Aming sa dami ng mga sirenang lumalangoy sa paligid. Batang sirena? Ito ang aking hinihinging pabor sa iyo, Aming. Maaari mo bang itago at alagaan ang aming prinsesa sa inyong mundo? Paano ko po gagawin iyon? Baka kung ang iyong inaalala ay ang anyo ng aking anak, huwag kang mag-alala dahil pagdaong ninyo sa lupa ay magiging katawang tao na si Prinsesa Lana. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan siya at mahalin na parang tunay mong anak. Ibibigay mo ang anumang pangangailangan niya. Disiplinahin mo siya kung kinakailangan. At huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa iyong hanap buhay. Sa ngayon ay papaubaya ko muna siya sa iyo. Maaasahan ko ba ang iyong tulong, Aming? Oo naman po. Pero kukunin niyo din naman po siya, di ba? Oo, kapag kaya na niyang lumaban. Kailan po iyon? Sa oras na hahanapin niya ang kanyang mga kaori. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap ay inihatid na nila si Aming sa mundo nito. Ginabayan siya ng mga sirena, kaya hindi na niya kailangang paandarin ang kanyang bangka. Itinapat nila sa gabi upang walang makakita sa kanila. Napaluha si Aming habang karga-karga ang isang prinsesa. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya.
Dumating na sila sa baybayin, pero bago sila tuloy bumaba ng bangka ay hinawakan muna ng Reyna ang buntot ng kanyang anak. Pumikit ito at biglang may umilaw at mas lalong napaluha si Aming nang makita niyang nagkaroon ng paa ang bata. Paalam Aming, maraming salamat. Paalam anak, hanggang sa muli. Sandali lang po. Ano pong pangalan niyo? Ako, si Reyna Hadara.